Eto mga kaibigan at, si Bato de la Rosa po ay, parang nawawala na sa kanyang, katinuan at kung ano-ano pong kasinungalingan at, pagbibintang ang, ginawa sa entablado. Opo, nawawalan na po siya ng, katinuan mga kaibigan. Ano, sari-saring, pagsisinungaling ang, sinabi sa tao na ano daw siya, PNP chief dati, alam niya mga gano'n, eh. Ating panoorin mga kaibigan at, matatawa na lang kayo sa kanyang mga claim at sa kanyang mga alam mo 'yun, pinagsasabi. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o iinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. No, hindi bring him home. Jail, not home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Nahiya ako sabihan kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Mga kaibigan, 'di ba, magaling din si Bato magdrama, eh, 'di ba? Ano rin 'to, eh, talagang, alam mo 'yun, may kulay din ni Duterte. Mayroon din siyang, kapangyarihan na mangbudol. May napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong nakaramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Kayo lang ang helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, Tama piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. Tama 'yun. On what basis? Pambihira talaga, ano? Ang taas ng death toll nung, ginawa niyong war on drugs. On what basis? Pambihira ka naman ba 'to talaga, oh? On what basis? Pambihira. Oh, Kita niyo mga kaibigan, parang yung talagang patayan, hindi umiral sa kanila, eh, no? Talagang, walang nangyari, zero. 'Di ba? Zero talaga. Walang nangyaring EJK, wala yung war on drugs. Pinipilit nilang makalimutan ng tao. palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol! Hindi mo alam ang papel ng Interpol, Bato. Hindi mo alam. Naging chief PNP ka. Ha? Hindi sa'yo makikipagtulungan ng Interpol. Malabong makipagtulungan, di ba? Since nung naupo kayo noong 2016, nagkakapangyarihan kayo. 2016, sinimulan ninyo ang mga pagpatay. Hindi na makikipag, tawag dito, communicate sa inyo ang Interpol. Malabo na, mga kaibigan. Malabo makapag-communicate ang Interpol sa mga to. Di ba? Huwag na ninyong idama yung Interpol sa kawalang hiyaan ninyo. Yung mga Interpol ng Indonesia, Malaysia, Singapore, di ba? Ng Vietnam. Hindi yan. Walang nangyaring patayan dyan sa mga yan. Kaya alam ng mga yan na nangyayari sa Pilipinas nung panahon nyo. Kaya sasabihin mo, kung walang nakapag-communicate sa yung Interpol o humingi ng kung ano mga tulong, kasi alam nila nagpapapatay kayo ng tao. Sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Niloloko nyo lang sarili nyo. Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Yung mga kaibigan, parang si Sara Duterte na yan, no? Oh, magkakamukha sila ni Sara Duterte sa si Bato, eh. Oh. Presidente ka ng Pilipinas!
Hindi papa-pressure sa Interpol. Walang pressure ang Interpol. Bakit may pressure? Di ba? Ang pressure ay nandun sa mga tao. Dinidemand ng mga tao na mapatunayan si Duterte sa pagkakasala niya. Walang ibang pressure. Ang pressure nandun sa mga biktima. Doon nang gagaling ang pressure. Di ba? Iniisip nyo, si Presidente ang nag-pressure, hindi. Malabong si Presidente Marcos ang niyan. Si Trillanes ang sisihin nyo. Pero ang lumalabas, mas gigil na gigil, mas atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat sila na ibiyahin si Pangulong Duterte. Bakit? Bakit? Ano ba? Bakit ba? Ano ba nangyari? Ano bang ginawa ni Duterte? Bakit? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon. To protect, to serve and protect the Filipino people. Sino siniservisyo niya? Yung mga dayuhan. Hindi, kasi may mga nag-file ng kaso doon sa ICC. Diba? Ang kakaharapin ni Duterte doon, mga abogado nung biktima. wala dong nagkaso sa kanya sa Hague, wala. Diba? Wala nagkaso sa kanya sa Germany. Wala nagkaso sa kanya sa France, sa Italy. Oh. 'Di ba? Sa Britain wala. Sa Netherlands wala. Sa Russia, China wala. Saan galing yung kaso niya? Bato, saan galing yung kaso niya? Ay di galing ang kaso niya dito sa Pilipinas. Bakit nagkakaso? Kasi pinagpapatay nyo yung mga Pilipino. Hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people yun ang pinadala niya doon sa dahig. Ang mangyayari kasi nito mga kaibigan, kapag ka dito hinatulan yung mga yan, pag dito nagkaroon ng kaso, imagine niyo yung mga taong naniniwala diyan, yung mga tanga, bobo, di ba? Yung mga stupidong supporters ng mga yan. Even yung mga biktima, kukutsay ng mga supporters na yan, mga kaibigan. Even yung mga biktima, yung mga witness, di ba? Even yung mga whistleblowers, yung mga pulis na kumanta, kukutsay na mga hinayupak na supporters na Duterte, mga kaibigan. Diba? Gaano katinding pressure sa mga lumalaban dyan kinabato yun. Halimbawa, kung 1,000 yung kung 1,000 yung biktima, 2 lang ni Bato at ni Duterte, hindi mananalo yun mga kaibigan. Hindi mananalo. Diba? Kahit nga lang si Duterte mag-isa doon sa 1,000, hindi mananalo yung 1,000 biktima eh. Labang kay Duterte lang. Malabo mga kaibigan. Kasi may kapangyarihan at pera si Duterte. Yung 1,000 biktima na yun, walang pera yun mga kaibigan. Walang pera yun, walang influensya, walang connection, basta wala. Paano makakalaban kay Duterte mag-isa yun? Mag-isa si Duterte, kaya niyang labanan yun. Yung mga yun, mag-isa, hindi kaya. 200, hindi kakayanin. 1,000 nga pahirapan pa mga kaibigan. So paano yung imbalance na labanan na yan? Mga mahihirap, mga nakatira sa squatter, balot vendor, yun yung pinatay. Ilalaban mo kay Duterte at kay Bato de la Rosa na parehong may, influensya, makapangyarihan, maraming pera. Paano nyo lalabanan yan? Kaya pinakamaganda niyan sa ICC. Habang kinakarga sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petition na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na information. Hindi ko tulog ang Diyos. Hindi mo masabi, di ba?
May nag-leak sa'yo. O, ano yung nag-leak? May warrant of arrest. Di ba? Kaya ka nga hindi nakapunta ng Hong Kong kasi may warrant of arrest. Kaya may nag-leak sa'yo. Oh. Di ba? Hindi mo papanggitin eh. Sabi na, sabihan mo sila na Oh. may warrant na si President Duterte. Ayun, kita mo, may warrant pala eh. Ay di legal yung pag-aresto sa kanya. At si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace Bingo Villaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Senator yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ko. Ano bang gagawin ko? Wala ka talaga magagawa. Huwag ka nang gumawa. Ano nagawa ko? Naghanap ako ng tao Napapatay. nakakilala yung piloto ng aeroplano. Oh. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, pag gawin na yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo. Yeah. Pinakamabait at pinakamahal na Pangulo. Pambihira naman yan, no? Napakatinding kalokohan naman ba to? Doon sa dahin! Pambihira. Sabi ko, meron nagkukommunicate sa amin dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Ang daming kasinungalingan talaga ng mga taong ito. Dapat talaga makulong na to. Mga uto-uto Alam niyo, nagsisisigaw. ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, balik na barangay. Kausapin mo. Kap, ano tingin mo dito? Ama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. Sa mo, sa taga-saan niyang kapitan na yan? Taga Davao? Sa may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 beses ha! Unang beses. Doon sa Bukidnon. Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami sa stage. Siya ang kandidato ng presidente. Ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Usap ko doon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi pa presidente. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang. Ang daling sabihin niyan ba to? Wala ka namang proof. Diba? Ang daling gumawa ng kwento. Ako, kaya ko din sabihin, sinabi sa akin ni BBM, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Inimbitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Malabong tanungin mo niyan si BBM na lalaki sa lalaki. Malabo yung ginagawa mo ba to na china-challenge mo siya harapan? Laking kalokohan mo. Prangkahin mo ako. I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok ha? Oo, kita nyo ha? Joke, ha? Magsasabi si BBM na alam mo ba to, yung buhok mo.
Kalokohan, ano na to, panggugoyo na naman to. Kahit gabuhok mo or buhok ni Presidente Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Nako, maniniwala sa panggugoyo mo. Hindi ako mapayag na papasok ng ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Anong crimes against sa humanity ginawa ni BBM? So, Talaga. naniwala ako. Bobo talaga Pero to. bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unitin, bakit biglang nagbago? Kasi nga nagbago ang relationship ng dalawang grupong 'yan. Gusto nyong agawin yung kapangyarihan kay BBM. Bakit gusto nyong agawin yung kapangyarihan kay BBM? Dahil marami kayong kaso, marami kayong pinatay. Ha? Doon sa mga pagpatay ninyo, siguradong hahabulin kayo ng mga grupo, 'di ba? Ng mga ibang tao, 'di ba? So, diyan kailangan niyo nang ma-maintain yung kapangyarihan. Ha? Pag nasa inyo yung kapangyarihan, hindi kayo mahahabol ng mga taong 'yan, ng kung sino mang gobyernong labas sa Pilipinas. Ha? Kailangan yung ma-maintain yung kapangyarihan para proteksyonan kayo sa mga ginawa niyong pagpatay. Biglang nagbago. Halata na itong lahat, ang bugat nitong lahat, ay kasakiman. Hindi. Ang ugat niyan para protektahan niyo ang mga sarili niyo sa mga pagpatay ninyo. Sa poder ng gobyerno. Mali. Ayaw nila yan. Papalit si Vice President Inday Sara sa 2028. Hindi para maging pwede. presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. People's Initiative. Kayo, si Duterte nga, nung nakaupo, gusto na niyang palitan yung constitution. Paano mangyayari niyan si Marcos ang nag-initiate niyan? Kayo nga ang gusto magpalit ng constitution. At gagawin si Duterte na prime minister. Sira ulo talaga. Ang sinungaling talaga mga kaibigan. Saan pupunta ang Pilipinas nito? Grabe. Wala. Ang sinungaling. Pilipinas divided. Napakasinungaling. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician. Pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. Malabo yung 80-20. Kung talagang 80-20 ha? Kung talagang 80-20, ha? Bakit kayong dalawa lang ni Bato napasok sa survey? Bakit? Bakit wala yung sina Vic Rodriguez, sina Lambino? Ha? Bakit wala yung mga yan? Si Rodante Marcoleta. Oh. Bakit wala yan si Jimmy Bondoc? Kung talagang 80 na lamang kayo at kulelat na kulelat yung mga administration senators. Napakasinungaling talaga mga kaibigan. Hindi ko alam kung bakit paano naniniwala ang mga DDS dito. 80 tayo, 20 lang sila. Doon lang kayo sa Davao. Pero yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno. Ayun. Kaya tayong 80, kaya tayong majority, tahimik lang ang mga tao. Hindi kayo majority. Dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Davao lang kayo. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami sa alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumuto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Malabo yung sinasabi mo ba to? Paano kayo sasabihin mong 80? Ha? Paano 80? Eh, kung talagang 80 kayo, napakadami dapat nagrarally dito sa Luzon. Di ba?
Dapat napakadami nagrarally sa Ilocos Norte. Oh, nasaan ang rally dito sa Manila? Wala. Hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Nung ang hinuli si Duterte yung isang vlogger sigaw ng sigaw, nasaan na kayo mga DDS? Mga walang iya kayo. Pumunta kayo dito, nasaan kayo? Oh. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 40 years kayo nang wawalang hiya. 39 years, more than 39 years, magpo 40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Ay, syempre, ikaw ang officer eh. Ikaw ang officer eh. Fiscal pa noon, naging Vice Mayor nung i-appoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya, Ayun, gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya madami kayong mga pinapatay at bumuo kayong death squad. time meron akong enkwentro, pupunta siya doon, makibalita kung ano nangyari. So doon kami nag-start kakilala. Nung kinasal ako 1989, siya kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Yun na, nagsimula na patayan. Nagsimula ang aming samahan. Oh, samahang DDS. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan, Oh. for 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan. Sinungaling. Napakasinungaling mga kaibigan, kita mo. Yung tokhang, yung offline na double barrel, pambihira. Ano yan? Anong utos yan? Ha? Utos ba yan ng pagmamahal? Utos yan ng pagmamahal, utos ng pagkakalinga. Hindi utos ng pagkakalinga yan. Utos yan ng pagpatay. Paano mo sasabihin wala man lang ikaw na-receive? Ang sinungaling. Pangulong Duterte, ganun po siya. Katino na tao. Katino na tao, pambihira. Hindi matino yan, sira ulo yan. Marami ang abusuhang ginawa. Abusado. Pambihira. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama. Huwag mo nang isama yan mga yan. Hindi yan kadamay sa mga kawalang hayaan nyo. Sa problema ko, ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Hindi nga kasi ba to? Kung halimbawa may lalaban sa'yo na isang biktima, hindi mananalo sa'yo ba to? Hindi mananalo sa kasuhan sa'yo. Malabo. Diba? Anong gagawin ng isang nagbebenta ng balut na pinatay nyo? Anong saan kukuha ng pera yung pambayad ng abogado? Ikaw, may mga kaibigan kang libre. No. Paano yan? Paano klaseng labanan yan? Paano yung labanan na yan sa koneksyon? May kapangyarihan ka, senador ka. Ang dami mong pera.
Isipin mo nga yung kung isa lang yung kahit na nagreklamo, isa lang yung biktima ng war on drugs, isa lang. Lalabanan ka, kakasuhan ka, mananalo yun sa'yo? Malabo. Di ba? Napakalabong manalo sa'yo yun. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na nakaabang na sila, arestuhin na ko. Bahala kayo, sige. Ayan, oh, hey, arestado na si Bato. Kawawa ang Pilipinas! Ayan, kawawa ang Pilipinas ng panahon nyo. Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kita niyo mga kaibigan, yung talagang, anong tawag dito, yung tindi ng kanyang pagtawag ng tulong sa tao, di ba? Napakatindi ng pagtawag ng tulong niya, yung pangangailangan niya ng aruga ng tao eh. Sa tao siya nakakuha ngayon ng lakas para makapagtago. Kawawa. Sana magising kayo. No? Pero ako, don't get me wrong. No. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Kita niyo mga kaibigan, sa tao talaga siya nakakuha ng protection ngayon eh. Na kahit kayo'y galit na. Kahit kayo'y nangigigilan ng gusto dyan. Dahil sa injustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Ayan, nakita nyo. Oh. Yung pagsasabi ni Bato na huwag kayong gumawa ng dahas, mga kaibigan, kabaligtaran yun. Mas gusto nila na yung supporters ay gumawa ng dahas. Di ba? Akala lang natin na pinipigilan nung si Bato yung mga tao na gumawa ng dahas. Pero gustong-gusto na nila yan. Tinutulak na yung mga tao na simulan na ninyo yung dahas. Diba? Yan yung tawag dito, contradiction sa sinasabi ng mga yan. Gigil na yan. Inip na yan na. Sige na, simulan na ninyo yung pagdadahas. Diba? Para mag-declare na ng martial law. Diba? Napakadaya na mga pagsasabi, diba? Huwag niyong gawin yan. Oh. Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Gustong-gusto mo naman. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Oh. Huwag nating bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Hindi yan magdideklara ng martial law. Bakit magdideklara ng martial law? Anong dahilan? Kinukondisyon nyo lang yung isip ng tao. Diba? Kinukondisyon itong si Bato. Na porke sinasabihin niya na huwag kayong mangdahas, huwag kayong manggulo. Pero sa likod nun, tinatakot niya na para magde-declare si Marcos ng martial law. Diba? Yun yung kinakapit sa isip ng mga tao. Diba? Yun yung daya. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Hindi na babalik si Duterte, doon na mabubulok yun. Diba? Kaya abangan natin, si Sara Duterte ay malamang bumili ng bahay sa Netherlands. Bring him home! No, hindi na babalik si Duterte. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa may kapal. Hindi na kailangan ng dasal kay Duterte. Iba, may sariling Diyos yun. So marami nang nahatulan mga kaibigan ng ICC na alam mo yun, si Duterte 80 years old, may nanghahatol dyan, di ba? May hinatulan niya ng mga 30 years, 20 years. So hindi na abot si Duterte mga kaibigan. Siguradong yun ay guilty. Di ba? Guilty yung yung magiging hatol dyan sa tao na yan. Kaya kung aabutin siya ng 18 years, 25 years, ay swerte na niya na siya ay mabuboy hanggang 100. No. Kaya malamang ay bumili si Sara ng doon bahay, sa Netherlands.
Oh, bibili sigurado ng bahay yan diyan, o kung ano mga bakasyonan, 'di ba? Mag-uubos siya ng pera diyan. So salamat na lang at wala na tayong vice presidente, iniwan na yung vice president sa office. Walang katao-tao kasi mga kaibigan eh. Oh, 'di ba? Kaya hindi na babalik si Duterte, malabo nang bumalik 'yan. Diyan na 'yan hahatulan ng life imprisonment. Kahit pa yun ay matanda na. Ay si yung leader ng ano eh ng tawag dito, yung Congo, ang tagal nun, 30 years. Oh, si Radovan ng Bosnian leader, life imprisonment. Nandun yan sa ICC. Madami yan, madami mga 20 years, 30 years ang conviction. Oh, mapapasama diyan si Duterte. Kaya hindi na babalik yan mga DDS, malabong bumalik yan. So dito lang mga kaibigan, shinare lang natin ang kalokohan nitong si Bato na nag-ala Sara Duterte. Oh. Nag-ala Sara Duterte, halata nating siya ay takot, 'di ba? At ayaw niyang makulong. Sarap nga naman ang buhay niya dito, pakain-kain lang siya eh. Oh, 'di ba? Pakain-kain lang siya dito ng masarap na isda. Dito lang mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood at wag nating susuportahan, wag tayong magpapauto dito sa mga taong 'to. Tibayan natin yung ating pangunawa ha. Huwag tayong kakalas sa tamang pag-iisip mga kaibigan. Huwag tayong kakalas sa matinong pag-iisip. Huwag tayong magpapauto sa mga to kahit anong drama ang sabihin. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Pagpalain kayo.